obeying God's commandment without love, nauuwi siya sa legalism. Okay? So, let's go to our verse. No? Likewise, my brothers, you also died to the law, to the body of Christ. So, let us identify mga kapatid. Yung law dito is law of sin. Hindi siya yung Ten Commandments. Kasi if you literally tell me that this is the Ten Commandments, that would be hindi siya papasok sa context. No, kasi sabi dito, namatay tayo sa kautusan. Ibig sabihin, hindi na natin susubin yung kautusan. No. This is law of sin. Kautusan ng kasalanan. Through the body of Christ, so that you may belong to another, to Him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. So tayo ay namatay sa kautusan ng kasalanan. Dahil nung pumasok tayo sa iglesia nito, tayo binautismuhan para tayo ay maging kay Kristo. So ang sinusunod na natin kaysa yung kautusan ng kasalanan ay kautusan na ng ating Panginoong Diyos. So, sabi nga natin mga kapatid, we will be reflectional here, no? Sabi niya, but while we still live here on earth, we will always struggle between the desire to obey God and to desire to follow our sinful instinct. Even Apostle Paul know what it was like to struggle with sin. So every day sa ating buhay, mga kapatid, nagkakasala tayo. Okay. Tanong, sino dito ang hindi na nagkakasala? Taas ang kanang kamay. Nakakasala pa. Lagot tayo sa OJT niya. Kailangan sinless. Perfect pa. Okay. Ulitin natin, mga kapatid. Sino sa inyo ang nakatupad na ng kautusan perfectly? Sino dito? Taas ang kaliwang kamay. Wala. Paano yun? Kapag lumabag sa isa, lumabag na sa lahat. Makasalanan na sa lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Hindi tayo makasunod sa kautusan. So therefore, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And this is the problem of all. So, ito yung nagiging problema pag sinasabi natin we want to be or we want to have the character of God na maging sinless, perfect. Yung sundin ang kautusan perfectly para hindi tayo nagkakasala. Mahirap yun. Tama? Mahirap yun, no? So, bakit mahirap? Because meron tayong tinatawag na propensity to sin o yung ating kakayahang magkasala. Even si Apostle Paul, no? Even si Apostle Paul, sabi dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, he has the desire to follow sinful instincts. Tandaan, mga kapatid, ang kasalanan ay may tatlong kahulugan. Una, paglabag sa kautusan. Pangalawa, yung nature natin. Sinful nature. Pangatlo, mga kapatid, bukod sa paglabag sa kautusan, ito yung iniisip natin. Yung thoughts natin. Kasalanan. So, therefore, nag-i-struggle si Paul. No? But, in our study this morning, mga kapatid, there is a good news. There is a good news. Because Paul describes 6 keys in winning the battle and living a life that not only pleases God, but shows that God is working in our hearts. Mahirap i-overcome yung kasalanan.
Marami sa ating mga kabataan ang nalululong sa online gaming. Marami sa ating kabataan ang nalululong sa masturbation. Marami sa ating kabataan ang nalululong sa porn addiction. Marami sa atin ang nahuhulog sa slot, yung pagiging tamad, kasalanan din yun. Marami sa atin ang nahuhulog sa kasalanan, yung pagiging matakaw. Yung takaw tingin na akala mo kakainin lahat, hindi naman pala. No? Kung ano kuha ng marami, hindi naman pala mauubos din pala. It's a sin. No? So, meron tayong makasalanang likas, mga kapatid, but there is a good news. Always and always, mga kapatid, we are not ending the message with a problem, but with a cure. Because tandaan natin, mga kapatid, in the Bible, in the Genesis chapter 1, nagsisimula kay Jesus Christ magtatapos sa ating Panginoong Jesucristo. He is the Alpha and Omega of our faith. No? So what are the 6 keys, mga kapatid, para mapaglabanan natin yung ating makasalanang likas at yung nais nating sumunod? Okay. Pero bago natin puntahan yung 6 keys na magpapalaya sa atin, ito ang tanong, mga kapatid. Babalik na rin ko. Kung kanina, sino ang hindi nagkakasala? Ngayon, ang tanong ko ngayon, mga kapatid, sino ang gustong magkasala? Gusto. Wala. Pero, wala nakakasunod. Meron ba nakakasunod din dito? Wala rin. Bakit? Bakit parang ang hirap sa atin na ayaw natin magkasala, pero ayaw din natin sumunod? Halimbawa ito, mga kapatid. Yung pagsisimpa ng Sabat. Okay, let us say, wala ka ng family time. Wala ka ng Sabbath school. Divine service ka lang. Umuwi ka na ng AY, hindi ka na bumalik. That's okay. Pero yung hindi ka dumalo, ano po mas maganda? Yung dumalo ka ng divine service o umabsent ka talaga? Diba? So, ano yung 6 keys natin sinasabi, mga kapatid? Una, admit the power of sin sa ating buhay. At sabi ng Apostol Pablo, the law is good. Amen? Ang kautusan ay mabuti. Ngunit, sabi niya, the trouble is not with the law. Walang problema sa kautusan. Amen? Walang problema sa kautusan. But with me, because I am sold into slavery with sin as my master. Mga kapatid. So, unang-una natin dapat na isuko o i-commit sa ating Panginoon yung ating sarili. Kasi if we will not acknowledge, mga kapatid, na tayo makasalanan, we will not ever be healed from sinfulness. Parang ganito, mga kapatid, isipin po ninyo, gagaling po ba kayo kapag hindi kayo nag-confess sa doctor na ano sakit ninyo? Pwede ba yun na, halimbawa ako, doktor ako, and then, about a sudden, nagpa-check up ka, hindi mo man lang sinasabi sa akin kung ano sakit ko, nahuhulang ako. So, you have to admit, mga kapatid, hinihintay ng Panginoon tayo na we humble ourselves para masolusyonan yung ating pinaka-problema. Yung kasalanan sa ating buhay. Diba? Gusto natin humaba yung ating buhay. Sino ang gusto humaba buhay dito? Naalala niyo, mga kapatid, gaano kahaba ang buhay niyo ito haba? Ilan?
Ilan na buhay ni Abraham? Oh, 600. Oh, ang haba, di ba? Gusto niyo ba ganun din kahaba ang buhay ninyo, mga kapatid? Gusto niyo? Ito gagawin natin. Admit the power of sin in our life. Because kung aminin natin sa Panginoon, mga kapatid, na tayo yung makasalanan, sasabihin niya, ito yung solusyon. Ito yung solusyon. No? To recognize, mga kapatid, yung ating nature and dito, mga kapatid, pag inamin natin yung ating pagkukulang, dito natin malalaman ano yung dapat natin gawin. Sino ang dapat pumunod sa ating pagkukulang ngayon. Okay? So, pangalawa, mga kapatid, realize that you are powerless to change on your own. Ito yung sinasabi natin, mga kapatid. No? Sabi niya sa Romans chapter 7 verse 18, I know that I am rotten through, and through so as far as all sinful nature is concerned, no matter which way I turn, I can make myself do right. I want to, but I can't. Biblical pala siya, mga kapatid. Yung sabihin mo na gusto kong maging mabait, pero di ko magawa. Ayun o, I want to, but I can't. Gusto ko, pero hindi ko kaya. Ang sabi niya po sa Pablo, gusto niya magbago siya. Gusto, kahit naman sino gusto, mga kapatid. Kahit sino gusto magbago na itong pagiging makasalanan nito, gusto natin alisin ito. Kaya nga ayun yung gusto ng mga LGBT. Diba? Yung maging sinless perfect. Yung sumunod sa kautusan. However, do we have the power to change yung ating sarili just by merely obeying the Ten Commandments? Look, mga kapatid. Yung lalaking mayaman na nagtanong sa ating Panginoong Jesus, napakaganda ng share na ating kapatid kanina. Anong pangalan mo, sister? Oh. Nag-share siya kanina dito. I-share niya about sa binatang mayaman na lumapit kay Jesus. Ang sabi niya, Panginoon, ano yung gagawin ko para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, di ba? Ingatan mo mga utos. Sabi niya, ginawa ko na yan eh. Ano pa kulang? Ano ang sagot sa kanya ng Panginoon? Ipagbili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Ano ang kulang sa kanya? Yung pag-ibig. Kaya niyang sumunod, pero hindi niya kaya umibig. Mga kapatid, magalit kayo sa akin or hindi. Pero hindi lahat na nagsasabing sumusunod ako sa iyo, Lord. Hindi lahat na nagsasabing followers siya ng Panginoon, tunay na naglilingkod sa Kanya. Hindi lahat na nagsasabing na SDA ako ay totoo ang ginagawa. But sometimes it is just the word of the mouth. No? So, hindi lahat ng sinasabing followers ay agad-agad maituturing na kilala mo agad. Kasi even in the Twitter, Instagram, you can follow your favorite artist, but hindi kayo magkakilala. The same way, the same goes, mga kapatid, doon sa ating Panginoon na pina-follow natin, but hindi natin talaga siya tunay kilala. Bakit? Kasi we are still struggling with sin. Kasi nga, if kilala natin ang Panginoon, sino ba ang ating Panginoon? Napakarami, natin mapapagkit. But, ano ang nakakalimutan natin?
that our God is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ibig sabihin, kung siya'y nag-aalis ng kasalanan, so why don't we humble ourselves sa lumapit sa Kanya para tayo ay patawarin sa ating kasalanan? Kung gusto talaga natin magbago. Lagi yan, mga kapatid, kapag papasok yung taon, pansinin po natin, ano po ang ating ang tawag no? Yung pagpasok ng taon, meron kang wish list na gagawin. New Year's resolution na this year, magbabagong buhay na ako. Okay. Hindi ko ginagawa yun, mga kapatid. Kasi unrealistic. Bakit? Sample lang ko kayo. Gusto kong pumayat. Hindi naman ako payat. Wala akong ginagawa para ako yung pumayat. So, kung totoo yun, mga kapatid, nakakahanga. Meron ba dito? Merong New Year's resolution na gano'n. Yung gustong bumait. Meron ba? Yung gustong maging mabait. Wala. Parang hindi kayo mabait Okay. So, mga kapatid, sabi ng Apostol Pablo, gusto niya, I want to, but I can't. So, we have to realize that we are powerless. Ang ating puso't isipan, mga kapatid, ay napakasama. Lagi. Always. Genesis chapter 6, verse 5. Check your Bible, mga kapatid. So, we were dead in sin and trespasses. Ephesians chapter 2, verse 1. Patay tayo sa kasalanan. Meaning, pag sinabing patay, mga kapatid, may magagawa ba? Ang patay ba may magagawa? Wala. So, we don't have the power to change ourselves. Kahit pa mag-LGBT tayong lahat dito, walang magbabago sa atin. No? Okay. Number 3. Becoming fed up with your condition and try for help. Ito yung ginagawa ni Apostol Pablo. Siyempre, lumalapit ka na sa Panginoon. Anong next step? Umiyak ka. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this sin? This life is dominated by sin. Gusto makita ng Panginoon na totoong nagre-repent tayo dun sa ating kasalanan. Napakadaling sabihin, mga kapatid, na Lord, sorry, patawad. Hindi ko na uulitin. Parang sa mag-asawa o sa magka-relationship, mga kapatid, pag nagsabi, nag-cheat yung isa, sorry na, patawarin mo na ako, hindi na ko uulit. Hindi naman talaga umulit. Sure ka, hindi na pa umulit. Eto tanong. Sino po ang hindi single dito? Taas ang kamay. Para malaman natin kung sino hindi single dito. Bakit pa natatakot kayo magtaas? Okay. So, gusto ko magtanong doon sa mga hindi single. Halimbawa, nagkaaway kayo ng partner mo. At nagsisisi siya talaga dahil may ginawa siyang mali. Panay siya sorry sa'yo. Sa tingin mo, uulit pa. Uulit pa, siyempre. Ulit pa. Bakit? Bakit uulit? Because we were foolish enough to accept more than just one chance, mga kapatid. No? So, ayaw ko tagulogin yung sinabi ko, pero alam niyo na yun. No? So, mga kapatid, dito, ang sabi ng Apostol Pablo, isa sa mga susi para mapanalunan natin ang pagiging makasalanan
is to cry for help. Mag-repent tayo sa Panginoon. No? Number 4 is to accept your freedom. Romans chapter 7 verse 25. Thank God the answer is in Jesus Christ our Lord. Yes. Bakit, mga kapatid? Since hindi nga natin kayang magbago, na kanino ang sagot? Sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin kaya magbago. So we have, or we should have external help. And it is beyond our reach. Yun lang ay yung sa ating Panginoong Jesucristo. So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law. Gusto kong sumunod. But because of my sinful nature, I am slave to sin. Kung nabuhay si Apostol Pablo sa ating panahon, tapos, kaharap niya yung mga pro-last generation theology ng mga pro-LGBT. Tapos sabi niya Apostol Pablo, gusto ko sumunod sa kautusan. Pero hindi ko magawa dahil sinful ako. Ano sa tingin niyo mangyayari? Ano sa tingin niyo mangyayari? Didibatiin din siya sa Facebook ng mga. Bakit? Apostol ka, tapos dikit ka kay Kristo, tapos hindi mo ma-overcome yung sin. Eto mga kapatid, explain natin. Ang tao, never siyang magiging sinless. Okay? Never siyang magiging sinless. Siya ay blameless. Not sinless. Wala kayong mababasa sa Bible na ang tao naging sinless. Isa lang ang taong sinless, yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo magiging blameless. Ano kayo pa, Brother Delmar, ng blameless sa sinless? Yung ating kasalanan, tinakpan ng katwiran ng Diyos, si Kristo, kinakpan ni Kristo ang ating kasalanan ng kanyang dugo, pero after all, nandyan pa rin. Halimbawa, yung ulam doon sa labas, tinakpan natin na wala may ulam? No. Nandun pa rin. Tinakpan lang. Kaya blameless. Yun yung blameless, mga kapatid. Paano yung sinless? Wala talagang kasalanan yun. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. So to accept your freedom, mga kapatid, is to acknowledge na hindi natin kayang sundin ang kautusan. O hindi magtatanong ulit ako, babalik ko ulit yung tanong. Babalik ko ulit yung tanong, mga kapatid. Ito tanong ha. Makakasunod ba tayo sa kautusan? Makakasunod sa kautusan? Perfectly. Perfectly. Makakasunod tayo? May magsasabi, oo. How? May narinig ako. Napakaganda nun. Sa tulong ni Kristo. Parang sagot ko yun Parang sagot ko kayo yun Matutunayan ko na kaya kong sundin ang kautusan perfectly sa tulong ni Kristo. Sounds good, no? May nakalala ko. So, to accept your freedom, mga kapatid, it is to acknowledge na hindi natin kayang sundin ang kautusan by ourselves. Kasi ang sagot, ang ating Panginoong Jesucristo ang mag-work sa atin. Philippians chapter 2 verse 14. For God is working in you. Akala natin, kaya nga kanina, gusto ko sanang pahabain pa yung sagot ko sa ating kapatid kanina about dun sa faith and works.
Kasi ganito yan eh. Tingnan mo kapatid. Ito explain ko sa inyo kapatid yung faith and works, isipin natin, yung faith natin hindi sa atin. Bigay ito ng Diyos. Yung works, ang Diyos din ang nag-prepare. Ephesians chapter 2 verse 10. So, ano part pa natin? Kung ang Diyos na pala ang nagbigay ng faith, at ang Diyos na rin ang naghanda ng works, at siya ang nag-work out sa atin, ano pa gagawin natin? So nakikita natin mga kapatid, na it is only through the power of Jesus Christ ang kailangan lang is our free will. Kaya ang sabi, accept. Pwede ba magregalo sa kapitbahay nang hindi tatanggihan? Try natin. Halimbawa, tawid tayo dito sa kanto. Regaluhan natin yung kapitbahay. Sa tingin nyo, tatanggapin? Lalo na hindi ka kilala. Tatanggapin? Hindi, di ba? So, may free will. Accept your freedom. Binigay na ng Diyos lahat. Yung faith, yung works sa Kanya galing, inihanda niya. Siya ang gumagawa sa atin. Philippians chapter 2 verse 14. Ang kailangan lang is to accept yung ating free will. No? Number 5, accept. Ito ulit accept God's forgiveness and lack of condemnation. Romans 8:1. So there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ. Mga kapatid, in 1 John chapter 2 verse 7, open your Bible, mga kapatid, makikita niyo po yan. Tayo ay pinatawad ng Diyos. Nilinis ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Past, present, future sins. Pinatawad na tayo ng Diyos. Dito natatakot lahat Dito natatakot ang lahat sa judgment. Mga kapatid, yung concept ng judgment or condemnation na pinatawag, it is not a negative thing. No, it's not. Kasi sa 2 Chronicles, mga kapatid, makikita ninyo sa 2 Chronicles, I just forgot the verse, no, if 7:14 yun. Pero, sabi nyo sa 2 Chronicles, ang judgment is either to reward the yung naglilingkod sa Panginoon or i-condemn yung wicked. Yun yung judgment. Parang nagsasabi na guilty or not guilty. No? Sa hukuman ng ating Panginoon. So judgment is not always bad at all. So, there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ. To accept God's forgiveness. Ibig sabihin, mga kapatid, pagka tayo ay na kay Kristo na, doon natin masasabing wala na tayong kasalanan. Kasi nga, there is no condemnation. Wala nang i-condemn sa atin. Kasi nasa atin na si Kristo. Pero kung wala ka kay Kristo, nagkakasala ka. Nakuha niyo yung mga po. Ngayon, tanong. Baka hindi nakuha i-relay natin. Sino sa inyo ang naniniwala, sumasampalataya, na simula nung kayo'y naniwala at nanalig sa Panginoong Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, siya'y sumasa atin na. Sino po sa inyo? Lahat? Lahat ba mga kapatid? Simula nung tayo'y
nabautismuhan at sumampalataya sa Panginoon, naniniwala na kayong kasama ng inyong Panginoon. So, ibig sabihin, if tayo'y nasa Panginoon na, there is no condemnation. There is no condemnation. Wala na i-condemn kasi nga, tinakpan na ng ating Panginoon Kristo ang ating kasalanan. So, I don't know bakit marami pa rin ang natatakot despite na sabihin natin justification process is already done on the cross. Ito mga kapatid, pag-aralan po ninyo yung pag-aralan po natin yung sanctuary sa ating fundamental beliefs. Nasa ating fundamental beliefs, kapag nasa holy place ang punong saserdote, all cases were decided upon doon sa holy place. Kasi mostly, ang misunderstanding natin, akala natin doon pa sa most holy place, magaganap yung absolution of sins. Doon po muna yan sa holy place. Ibig sabihin, mga kapatid, tapos na yung atonement. Tandaan mga kapatid ha, atonement is complete, but the application of the atonement is not yet completed. Tapos na tayong tubusin at patawarin ng Panginoon sa ating kasalanan. Pero yung mag-a-apply ng dugo, yung pagpasok ng saserdote, taon-taon sa sanktuaryo, yun ang hindi pa tapos. So, meron pa siyang ginagawa paglilinis, pero yung pagpapatawad, tapos na. So baka naisip na iba, pagka close of probation na, may close of probation na, may kasalanan ka pa ba? Wala na. So ano pa para patawarin doon? Kaya minsan, I have heard something strange, mga kapatid. Hindi ko alam kung a-agree kayo. May pagpapatawad pa daw after close of probation. Pwede ba yun? Di ba parang it's seemingly illogical. Kasi doon pala, mga kapatid, sa sanctuary, it is being cleansed already. No? So there is no condemnation. It's because it is cleansed already. So, ano ba yung patatawarin na kasalanan? Okay? So, accept God's forgiveness. I-accept natin na tayo pinatawad na ng Panginoon. No? So, huwag na tayong mag-guilty doon sa ating mga kasalanan kasi it is already covered by the blood of the Lamb. Number 6, cut the instinctive actions of your sinful nature. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them are not Christians at all. Romans chapter 8 verse 7. Mga kapatid, napakahalaga nito, yung salitang ito. If you have the Spirit of Christ. Bakit may if? Conditional. Conditional. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo kontrolado ng ating makasalanang likas kung natanggap natin yung Espiritu ng Panginoon. Pero if we are continuing to sin, let us ask ourselves, Lord, natanggap na ba talaga kita? So, dito, let us reflect, mga kapatid. Dito sa 6 na ways to win the battle, 6 keys to win the battle, no? Doon sa ating tinatang na great controversy, doon sa labanan sa atin, no? Yung pagitan ng paggawa ng mabuti at paggawa ng masama. Isipin natin, mga kapatid, bakit ito?
why we are still sinning? Bakit tayo patuloy na nagkakasala? Una, we do not admit na tayo'y makasalanan. That's why. Hindi natin inaamin na tayo'y makasalanan. We are too prideful to say na tayo'y makasalanan. We are too prideful, mga kapatid. Hindi tayo marunong lumapit sa ating Panginoon. That's why kinakailangan pa natin ng Holy Spirit to pray for us. To teach us how to pray. Kasi nga hindi tayo marunong lumapit sa Panginoon. And then, we don't also realize that we are powerless. Kasi we are just trying to obey the law. Na iniisip natin sa pagsunod sa kautusan, doon tayo mawawalan ng kasalanan. No? Ano pa? Hindi tayo nagre-repent. Mga pat, hindi natin tinatanggap yung ating kalayaan o yung ating mismo Panginoong Jesucristo. The answer is in Jesus Christ according to Romans chapter 7 verse 25. And number 5, hindi natin tinatanggap yung kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. And lastly, mga kapatid, ay hindi natin natanggap yung Espiritu ng Panginoon because we are too prideful. So, ano ang pinaka-lunduan or punto, Brother Denmar, ng message? A message, mga kapatid, the only way, okay. So, we will always have the potential to sin, mga kapatid. But God has given us the power to overcome sin through His Holy Spirit. The key to growing of His power is to be obedient to the Holy Spirit. Ang punto, mga kapatid, yes, we can obey the law. We can. We can perfectly obey the law. Katulad sinabi ng lalaking mayaman. But after all, yes, we obey the law, but ang totoo niya, meron din ba tayong relationship sa Panginoon? Or nakapokus lang tayo doon sa pagtupad? Kasi ang nangyayari, pagka tayo magsisimba, mga kapatid, ang nangyayari na lang ay obligation na lang. Wala na yung sumusunod ka dahil gusto mo maglingkod sa Panginoon. Kundi obligation na lang siya. So, tandaan natin, mga kapatid, in our life, we cannot be perfect. We cannot be sinless. Kasi we are slave. We are slave into our sinful nature. But we overcome this, mga kapatid, because through the help of Jesus Christ. May good news. Yes. We are bondage. Para tayong sinasamo, mga kapatid, na nakatali ang ating mga kamay at paa sa kasalanan. Pero, may good news. Bumangon din naman si Lazaro. Kaya tayo, mga kapatid, sa ating pagtanggap sa Panginoon, babangon tayong may bagong pagkatao. Hindi na yung nagkakasala. Yes, nagkakasala, pero tinatry natin huwag magkasala sa tulong ni Kristo. Kasi if we will rely just ourselves, mga kapatid, talaga makakasala. At the end of the day, mga kapatid, maisip natin, we all need Jesus. Isa lang ang kailangan natin. If we struggle, mga kapatid, sa ating kasalanan, there is only one solution. It is Jesus. Mga kapatid. Kung may problema tayo, isa lang ang solusyon. Si Jesus Christ. No? Isa lang ang solusyon. Siya lang. Walang iba.
O, kaya sa umagang ito, mga kapatid, our message is teaching us to be dependent sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo magiging dependent sa Kanya at maging dependent tayo sa ating sarili, how can we change? Patuloy at patuloy tayong matatakot, mga kapatid, na pag dumating si Kristo, paano nga ako maliligtas pa ba kaya ako? Ito, mga kapatid, read. Pinakahuling talatang ibibigay ko po sa inyo. Babaunin natin sama-sama as we go home after this message. 1 John chapter 5 verse 13. Ang sabi doon, mga kapatid, simula nung tayo sumampalataya, malaman natin na may buhay na walang hanggan sa tayo. We have eternal life. If you believe then, mga kapatid, amen, that's good. Na tayo ay naniniwala that we have eternal life. So, sana, mga kapatid, we pray na magbago yung ating mindset. Instead na natatakot tayo sa pagdating ng Panginoon dahil pagdating niya lahat ng makasalanan luluhod sa Kanya, baguhin na natin yung mindset natin. Ang mindset natin, magalak tayo mga kapatid sa pagdating ng Panginoon natin na magre-reward sa atin sapagkat we maintain our status and relationship with Him through the help of the Holy Spirit. Hindi mo yung takot na baka hindi ako makasama sa Panginoon. Baguhin na natin yan. Ang gawin natin, let us await, mga kapatid. Yung sinasabi niya Apostol Pablo, I finish the race. Hinihintay niyang maputong sa kanya yung corona na ibibigay sa kanya ng Panginoon. So, mga kapatid, patuloy po tayong sumampalataya sa ating pananampalataya na ito bilang Adventist. Na tayo ay sumasampalataya na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik para isama tayo, mga kapatid, doon sa langit na bayan ng ating tunay na tatagan. Amen, mga kapatid? Kaya purihin natin ang Panginoon at tayo patuloy na maglingkod sa Kanya, mga kapatid, at magtiwala sa Kanyang mga pangako. So, tayo pong lahat, mga kapatid, ay umasa na hindi tayo bibiguin ng Diyos ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Muli, happy Sabbath, mga kapatid.